Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante, isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, email nyo lang ako sa bio ko. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. Bilang negosyante, meron akong tunay na 10 taon na pagkalugi na pagninegosyo. Tunay na negosyo, ibig sabihin hindi networking, hindi putyo-putyong negosyo, sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Ang topic natin ngayon mga kanegosyo, anong pinagkaibahan ng grocery store at sa sari-sari store mga kanegosyo? Eto, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Way back 2015 mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko. Malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo. At sa aming anim na sari-sari store na nakapaligid sa TIP, ako yung pinakamahal magbenta. Mahal ako lagi ng 2, 5 piso. Pero alam ng customer ko yan mga kanegosyo. Hindi naman ano yung ibang presyo sa ibang sari-sari store eh. Pero yung serbisyo ko yung malupit mga kanegosyo. Kaya sa akin pa rin sila bumibili kahit mas mahal ako. Pero hindi ko pa alam nung nagsisimula ako magnegosyo, ang sari-sari store walang focus in one. Habang buhay ka lang na reseller, hindi may scale up sa level 2 at hindi magiging grocery store pag lumaki. Anong pinagkaiba ng grocery store sa sari-sari store mga kanegosyo? Ang grocery store mga kanegosyo, platform business model po yan. Magbabagsak muna si supplier, halimbawa yan, yung mga beverage na yan, magbabagsak muna si supplier kay grocery store ng item. The moment na nabili yung item, magbibilang pa ng 3 to 4 months bago magbayad yung may-ari ng grocery store kay supplier. Postpaid mga kanegosyo. Panalo sa cash dito yung may-ari ng grocery store kasi pwede niya pang yung cash pwede niya pang gamitin sa loob ng 3 buwan, pambayad ng utilities, bills, pampasahod, bayad sa rental, mabilis na transaction sa pagkita ng pera. Sa sari-sari store mga kanegosyo, naglabas ka muna ng pera. At bago ka kumita mga kanegosyo, kikita ka lang the moment na may bumili na ng product na yon. Matagal nga nakatenga yung produkto sa tindahan mo, profit loss po yan. Halimbawa, 1 buwan na hindi pa nabibenta yung dilata. Kasi ang kailangan mo mabilis na transaction eh. Ang sari-sari store, nasa level 1 po yan at never magiging grocery store at never may scale up sa level 2. Ang grocery store, nasa level 2 po yan, platform business model. Yan ang pinagkaiba ng grocery store at sari-sari store mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, sikapin mo mag-focus in one. Dahil sobrang maraming advantage ang focus in one. Yung resources mo, mas matitipid mo, mas hindi ka hirap sa marketing, hindi ka hirap i-identify ng customer mo kung ano ba yung binebenta mo or serbisyo mo. Hindi ka hirap sa inventory, tsaka hindi ka hirap ma-monitor yung cash flow mo. Pangalawa, hanapin yung community ng mayaman, i-scale up sa level 2 yung negosyo natin. At pang-apat, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil yan na po ang labanan ngayon. Original content mga kanegosyo. 2025 na. Karamihan ng gumagawa ng content mga kanegosyo ay yung malakas kumita or bumenta sa social media. Kaya kailangan na rin natin gumawa ng original content. Baka mawala tayo sa eksena mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, click mo naman yung subscribe dyan. Comment ka lang grocery store sa baba. Heart mo na rin tong video ko. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok, struggle sa pagninegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit ano religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.